So okay, good day. ah. So topic natin ngayon is the static force procedure, no? Section 208.5.1, hindi ko yan siya i-present sa inyo because it's your activity, no? Gagawin nyo yan siya. Napakadali na lang naman yan. So 208.5.2 tayo na NSCP. So wala masyadong laman ng 208.5.1, no? Okay, tama. So tingnan nyo na lang sa NSCP kung ano yung 208.5.1. So, static force procedure, although ang earthquake is a dynamic one, no? Siyempre, ang earthquake, it's a dynamic load, no? Uh, but because of yun limited ang computational abilities nung unang panahon until now, ewan ko bakit ganito pa rin sa NSCP, but we cannot ano naman, hindi naman tayo nagreklamo kasi ito na kasi yung code na sinusunod natin sa NSCP, no? Although ang US gumagamit pa rin ng static force, no? Kasi may mga ano tayo, ganito kasi ano, like I said, uh, yung beauty ng engineering is that we are solving problems. That is why naghahanap rin tayo ng mga methods na mas madali. Which is, although hindi naman siya eksakto, pero pwede na. No? Doon lang tayo sa pwede na. Uh, hindi naman din masisira ang building kung gagamitin natin yun na method. Kasi may mga theory behind that. So this is the sample that the dynamic load, like earthquake, we transform it into a static force na lang. No. So, hindi na ako mag-delve behind the theory between that. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung procedure. But first, like sinabi sa NSCP, kailangan natin tingnan yung mga codes, no? Yung sinabi sa NSCP. So, ang tinatawag na static, yun ang tinatawag na ELF, no? Equivalent lateral force. So, the earthquake, we made it into an equivalent lateral force o horizontal force, no? Ang static lateral procedure may be used. Ibig sabihin ng maybe, pwedeng gamitin. Hindi naman ibig sabihin na yan talagang gamitin nyo, pwede lang siya. No? Pwede kayo pa rin magamit ng dynamic procedure, pwede kayo magamit ng kahit anong procedure. Maybe used lang siya. If, and only if, ganito ang mga mga structure. All structures, basta lahat ng structures na sa category 4 at saka category 5, which is standard saka special ata yan siya, no? So anyway, tingnan nyo na lang yan sa doon sa previous natin na topics, no? So zone 2, alam na natin zone 2, hindi tayo nasa zone 2. Swerte ng mga tao na sa zone 2. Tawi-Tawi, Sulu, Palawan. Yan yung mga lugar na wala pang mga fault, wala pang mga earthquake fault. Iwan ko bakit hanggang until now wala pa rin nag-earthquake diyan. Wala masyadong lindol diyan sa lugar na yan. 100 years ago, 1,000, hindi ko alam kung 1,000 years ago. But 500 years ago, wala talagang earthquake na record diyan sa mga lugar na yan. So pwede natin gamitan ng ELF. So kung magde-design kayo ng building sa what do you call that? Magde-design kayo ng building sa Palawan, kahit ano pang building yan, basta occupancy category 4 at saka occupancy category 5, pwede. Hindi na kayo magamit ng dynamic force, hindi na kayo mag-matrix. Ganito na lang kadali ang gagamitin nyo. Which is napakadali naman. So, regular structures under 75 meters. So, or ilang story to siya. So, if it is under 75 meters, if you can, ang per meter is 3 meters, no? If every story is 3 meters, that is 45, 30, that is 15. So 75, that is 25 stories. So lahat ng structures, regular dapat regular structures So para malaman nyo kung ano yung mga irregular structures, tingnan nyo na lang yung 208.4.5.2. No? So sa regular structures tayo, isipin nyo na lang ang regular structures, example na regular structures, building na rectangle, building na square. Pero kung ang structure nyo para sa College of Engineering, letter E, irregular na yan. May mga parts niya na irregular. So, kaya nga, napansin nyo yung matataas na building, naka-square, naka-rectangle, kasi yun kasi ang yun kasi yung mas madali, di ba? Pero anyway, pagdating pa rin kasi ngayon, may computer na, kaya na kahit anong itsura pa structure. Kaya nga yung Burj Khalifa ng taas-taas, no? Kasi merong ETABS, no? Kasi, sorry, sa structural theory ko pala naturo yun, no? So, yung Burj Khalifa, ETABS ginamit niya nila para i-model ang Burj Khalifa. So, ang ganda ng mga computer software ngayon, no? At the same time,
pag yung regular structure mo under 75 meters, at tingnan nyo na lang 2811 kasi nandun lahat. Tapos, yung soil niya hindi SF, no? Di ba? Meron na pag-aralan natin kung ano tong SF na soil, no? Pag walang data naman, SD lang gamitin nyo. Saka yung period niya, hindi lalampas ng 0.7 seconds. So, anyway, yung example natin mamaya is greater man sa 0.7 pero hindi naman siya sa SF. Saka hindi naman siya greater than 75 meters. So okay pa rin siya. So ito kasi combination tong dalawa. Kung SF siya tapos greater pa sa 0.7 seconds, hindi pwede. Pero kung hindi siya SF tapos kahit greater pa sa 0.7 seconds, okay man siya. So ibig sabihin ng greater sa 0.7 seconds, yan ang tinatawag na mga flexible structures. So, ang flexible structures, pag naglindol, mas matagal yan sila maghinto. Naghinto na yung lindol, pero sila matagal pa naghinto. So, yun ang flexible structures. Ang rigid structures naman, mabilis siya, mas mabilis siya maggalaw, pero pag naghinto yung lindol, siya ang pinakauna maglinto. Hinto. Ganon yung rigid structures. So, yun man yung dividing line between the flexible structure and rigid structure is that the 0.7 seconds na period. No? Kung alam nyo yung period na yan, kung sa frequency, di ba? Kung sa frequency, yung period, yan yung time it takes for a one cycle. Tama? So, kung mag-cycle tayo ng, for example, 3 revolutions per minute or 1 revolution per minute na lang. So, ilang revolution or ilang seconds para sa 1 revolution per minute? And that is 60 seconds. So, there is a period, no? Hindi ko na, ano yan, sa structural dynamics na lang natin pag-aralan. So, number 3, no? Irregular structures. Pwede pa rin ang irregular structures like example ang sa computer, sa College of Engineering. That is a irregular structures, pero hindi siya more than 5 story. If more than 5 story na, wag nyo na gamitin ang static force, no? Hindi siya applicable. So, titingnan nyo na lang kung ano mga irregular structures, no? Tingnan nyo, may irregular doon sa shape, may irregular sa weight, depende. No? So, hindi ko na siya nilagay kasi madami yun siya na table. So, kayo na lang tingnan nyo na lang. 2811 na table yun. Or lang pa sa 20 meter in height. So, ito, i-assume niya, 5 story, tag 4 meters per, 4 meters per story ang height, no? So, pang-apat, structures having a flexible upper portion supported on a rigid lower portion. So, ipapakita ko picture mamaya kung ano yan. So, example niyan, no? Wala to sinabi sa NSCP, pero mostly, itong mga ganitong structure na may flexible upper portion, building kasi yan siya na hybrid, no? Sa baba is rigid, sa taas is flexible. Yun nga ang sinabi ko sa inyo, no? Ang rigid saka flexible. Ang rigid, pag naghinto yung lindol, mauna siya mag-stop, pero mabilis ang kanyang frequency kasi maliit nga yung period niya. Ang flexible naman is malumanay, matagal pa, no? Ganun. So, ang example ng mga structures yan, example, no? Podium structure, so may picture ako may pakita. No? Pwede natin siyang gamitan ng ALF. Ang pag-style ng kanya, yung pag-solve doon sa baba, sa rigid portion, pwede natin ihiwalay, no? I-solve natin sa baba yung rigid, i-solve na naman natin yung taas. Ihiwalay rin natin pag-solve sa kanya, no? Pwede natin siya gamitan, basta na ano lang itong tatlo na satisfy lang. So, pinakauna pa lang daan, dapat yung sa pinakababa, yung rigid, yung stiffness niya dapat 10 times doon sa, sa upper portion, yung sa flexible support. So, ibig sabihin, talaga? Matibay talaga yung sa baba dapat. No? Hindi pwede na yung sa baba, hindi masyado matibay. Siyempre, may nakapatong good sa kanya na na isang structure pagod. Yung sa baba, yung rigid structure, may nakapatong na flexible. So, dapat yung sa baba, dapat talaga siya. 10 times talaga stiffness niya. So, yun yung sinabi dun, no? Greater than or equal, at least 10 times stiffness. So, ang stiffness class, if you can remember, it's just the coefficient ng isang bagay para sa deformation niya, good, no? Kung sa Hooke's law, so anyway, ipag-aralan natin kung ano stiffness dyan sa dynamics lang. So kung sa Hooke's law, that is the K, no? If F is directly proportional to X, may constant of proportionality na K. So pwede natin yung Young's modulus of elasticity. So stiffness yan siya. Yan yung kakayahan ng isang material to resist deformation, to resist change, no? So stiffness naman, in the sense na earthquake engineering, is the columns. It is the columns or yung shear walls, no? So yan yung magsusupport sa whole building pag mayroong lindol. In short,
Yung stiffness na yan, dyan nakasalala yung buong structure para i-resist ang movement ng earthquake, no? So letter B, ang taas at saka ang baba, no? Dalawa dapat sila regular. Hindi pwede na hindi regular. So if hindi na sila regular, hindi pwede gamitin tong static lateral force procedure, no. So para lang ito sa mga structures, sa for example podium structures. Hindi naman ibig sabihin nito kasi kung sa whole structure na buo, wala namang lower at saka upper portion, no. Wala nang lower at saka upper. So hindi to maano. Saka yung period ng buong structure, no, yung whole structure, no. Pag i-plus mo yung pag ikunin mo yung whole structure, yung period niya, yung t niya, yung time niya. Later malaman niyo maya kung ano yung t. Dapat less than siya ng 1.1 times the period ng upper portion. Kasi nga, yung upper portion nga is a flexible one, which means mataas ang kanyang period, mataas ang kanyang t, no? Ang kanyang pag naghinto nga yung lindol, matagal pa siya maghinto. So yung seconds na yon, yung cycle niya matagal. So dapat yung whole structure niya less than dapat siya para mas maganda kasi na pag naglindol kasi mas mabilis maghinto yung yung building. But anyway, no, meron kasi tayong tinatawag na resonance, pero susunod natin pag-aralan yung resonance, no. Meron kasing earthquake na maganda siya sa flexible, may mga earthquake siya na maganda rin sa rigid. May mga building rin na delikado siya sa flexible, may mga earthquake rin pala na building na delikado siya sa rigid. That is resonance. Yan yung frequency ng earthquake sumabay doon sa natural frequency ng building. Anyway, pwede nyo naman i-search yan sa YouTube kung gusto nyo, natural frequency. So minsan may mga mababang story na building, mauna pang masira kaysa sa matataas na story. So magtaka kayo niyan minsan, bakit yung mataas na story hindi nasira pero yung mababang building, yung nasira doon 5 story lang, yung 20 story wala nasira kasi nga doon sa resonance. Sa earthquake yan siya, no? Chamba-chamba ang tawag diyan, chamba-chamba, no? Resonance ang tawag diyan. So, yun yung So, kung gusto niyo makita kung anong podium, pwede niyo man i-search sa Google kung anong podium, pero dito gumawa ako. So, ganito example ng podium structure, no? So, sa taas is upper portion. Most commonly ang mga flexible na structure kasi is ang mga kahoy, no? Mga lumber structure, timber structure, no? Sa Pilipinas wala tayong nakitang ganito, no? Kahit ako, hindi ko alam saan makakita nito, pero sa US uso to. Bibigyan ko kayo ng dahilan bakit gumagawa sila ng ganito. So meron tayong tinatawag na lower portion, yung rigid concrete structure. So ginapatong sa taas yung flexible. So hindi pwede na ipatong mo itong concrete dito sa lumber. Hindi ganun, baliktad. So lower portion natin rigid, upper portion natin is flexible. Yan yung magandang podium structure. Kaya siya tinawag podium kasi papatong eh. Tapos meron tayong pinapodium slab. So parang yung buong upper portion, ito na yung kanilang pundasyon, itong podium slab. So dapat matibay talaga ang rigid structure, no? Ang daming ang poste dapat 'yan kasi 10 times ang hinihingi ng static force procedure. O sige, pwede niya ako gamitin static force procedure, equivalent lateral force na procedure. Pwede niya ako gamitin basta 10 times talaga yung rigid concrete na sa baba. yung stiffness niya. So, ito isang dahilan. Yung baba kasi pwede gamitin as basement slab o garage, sa taas is yung pwede tirahan para sa typical na bahay. So, sa typical na bahay kasi class, for example sa US, may mga basement sila kasi para sa lamig. Hindi tayo pwede magawa ng basement dito sa Pilipinas kasi mainit. Unless na lang kung magastos kayo ng kuryente. Saka wala tayong wala tayong tornado. Yung sa US kasi, importante yung lives nila. Kahit liparin yung mga bahay nila na kahoy doon ng tornado, at least nasa baba sila ng basement. So, isa example yan ng podium slab. So, as you can see dito na podium slab dito, ang gusto kasi nila yan is para ihiwalay nila yung business na rintahan good para sa business, mga commercial spaces, no? So, sa commercial spaces kasi, maganda kasi na concrete. Ganoon ang commercial spaces. Ang sa taas naman residential. So, yung mga tao sa US gusto nila ng kahoy na bahay. Although prone siya sa fire, pero meron na kasi tayong tinatawag na fire structural engineering. Iba siya sa fire prevention na. Ang fire structural engineering, isang field yan siya ng structural engineering o ng civil engineering. Para pag-aralan paano iwasan ang fire para sa structure.
So mag-apply yan sila ng mga fire retardants, etc. So walang problema masyado na ngayon kasi nag-a-advance ang technology natin. Baka sa sunod may mga kahoy na hindi masunog kahit sunugin mo. Mauna pa siguro masunog ang concrete, no? Kasi ganyan ang technology natin, pa ano tayo paabante, no? Saka yun kasi ang gusto ng mga taga US, gusto nila ng makahoy, maganda na kahoy, no? So dito kasi problema natin dito kasi is mahal ang kahoy. Sa kanila kasi is ah, meron silang sustainability rin na effort para ano no, pagdating sa kahoy. So anyway, let's proceed na. So kung may questions kayo, ganito yung podium structure, no? Ganito yung sinasabi sa number 4. Pag kayong babasa sa ano, siyempre nandito ako as your instructor, no, para ipaintindi sa inyo, no, yung naintindihan ko rin. Magulo talaga kung kayong babasa nito, no? So hindi niyo maintindihan bakit may pang-apat dito, paano tong structures na ano na itong pang-apat tong sa 28.4.8.2, paano tong number 4, sir? No? So ito na yun siya, ito yung podium. So kung mag-design man kayo ng ganito, iwan ko lang. Hindi, kahit ako hindi ko rin alam paano ito i-design. So simple lang siguro ito i-design din, kahoy tapos concrete, no? So yun nga sinabi doon kanina, 'di ba? Pwede natin ihiwalay. I-design muna natin tong lumber structure, iba rin yung ELF niyan, iba rin yung static force, iba rin dito. So parang hiwalay sila na building talaga, no? Hiwalay talaga sila na building, no? Kasi pinatong lang ito eh. Ganun lang, pinatong. So may building tayo sa baba. So ganito class, no? Pwede pala sa Pilipinas, pwede pala natin gawin 'yan. For example, meron tayong one story na bahay, no? Sir, pagawa ko ng bahay, one story lang. So, ang gagawin ko sa taas, i-roof deck ko na lang siya. Ah. So, kung gusto ko mag-extend ng another story, kung ayaw nyo ng konkreto na, pwede kahoy. Ang problema, saan tayo kukuha ng kahoy? No? Yun lang. Wala tayong masyadong kahoy. Di ba? So, ayos ang ano, no? Ayos ang mga ganitong style, no? So, paggawa kayo ng bahay, sa baba muna is one story lang. Iabang nyo na lang yung sa taas. Hintayin nyo na lang sa taas. So, yun na. Okay, proceed na tayo dito para matapos. Ito ang goal natin, hanapin lang natin F1 hanggang F10 tapos V. Yun lang, tapos na. Okay. Tuturo ko sa inyo paano. So ito siya, hindi ganito yung ano natin, example natin. Marami yun, 5, 7. So isang ano lang tayo, isang side lang. Hindi ko na problemahin kung paano yun. Basta ituro ko lang sa inyo yung ano. Magbigay lang ako ng example ng activity sa inyo para gawin nyo. Kunin nyo na lang yung data nito, yun ang i-ano nyo. So, meron tayong structure period. So, this is method A. Hindi ko tuturo na yung method B kasi hindi naman masyado necessary kaya ang tinawag method B. Method A lang tayo, no? Ito naman yung kasanayan natin, no? Saka mas mataas yung method B. Madami kang gagawin dun. Ito na tayo. So, simple lang, CT, HN 3/4, no? Raised to 3/4. So, HN natin that is height of the structure from base to the roof. Yan. In short, yung total height ng building hanggang doon sa pinakataas. T, elastic fundamental period of the structures. Fundamental, pwede na natin tawagin natural frequency. So this is in the first mode. So hindi mo na ako dahan-dahan lang mo natin sa structural period. Maintindihan nyo kung ano itong fundamental at natural period. Maintindihan nyo kung ano yung mode 1. Fundamental mode. Fundamental frequency. Anong tinatawag na mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. So, since the static force procedure, isang mode lang i-consider dito. That is the fundamental mode. And that is the mode 1. Kung anong tawag dito? Kung sa dynamic force procedure kayo. Density, numerical coefficient, given naman yan. So kung for RC, kasi yung example natin, RC moment resisting frames. No? Gaya naman halos lahat ng RC ngayon, moment resisting naman talaga sila. So 0.0731 ang gagamitin natin. Kuha na natin kagad ang T. So walang problema pagkuha ng T. So next, design base shear. So V. Meron tayong design, meron tayong maximum, meron tayong minimum. Para sa zone 4, meron tayong minimum. So ductility and overstrength factor ang R. Hindi ko na rin nilagay. Kay 208-11 yan. Masyadong ano yan. Daming table yan. Hindi ko na kailangan tingnan nyo na lang sa NSCP nyo. W is the total seismic dead load of the structure. Pero although, may mga times na kailangan natin maglagay kunting live load lang. Kasi ganito kasi yung class, no?
Ah, for example sa warehouse or for example sa mga storage, live load lang kasi ang consideration para doon sa mga nilagay na mga materyales. Kaya sa NSCP nag-provide sila ng percentage lang naman ng live load, no? Pero sa office, example, pwede naman tayo maglagay kasi minimum naman nga ito. So at least mamaya later maglalagay rin tayo, although this is not a storage, maglagay pa rin tayo, no? Konti lang naman. But this W is the total seismic dead load, yung buong structure, yung lahat ng weight nila. Kasali ang slab, kasali ang beam, weight ng beam, kasali ang weight column, pati ang column isali mo na rin. Ano pa? Basta lahat ng dead load. So bigat yan ang structure, yung W ha. So seismic dead load lang, wag niyo isali ang live load. Yung R nga. Ito siyang ductility over strength factor para lang yan sa mga table 28-11. So ang design talaga kasi natin ngayon is mga moment resisting frame. So, mga frames na mga reinforced concrete na kaya mag-resist ng moment. Kasi nga meron tayong mga lateral, no? Uh, yun nga. So, para lang sa zone 4, kung hindi ka sa zone 4 hanggang ito lang tatlo lang. Pero zone 4 man tayo. So, hindi ko na sabihin na itong CA, anong tong NV, anong Z na. Tapos na natin anong I, anong ano. Itong R, W at saka ano lang. T. Yung kanina. Ito pala, T. Yan, T. So, last ito. Ito yung formula. So, sir, paano gamitin ito, sir? So, yung X dito, yan yung kung F1, F2. So, yan yung X. So, may weight tayo kada story. May height tayo kada story. Gamay na HX, no? X. Tapos, meron tayong summation, no? Ganito kasi ang ano ng summation. So, may ipapakita ko na lang sa inyo. So, meron din tayong tinatawag na FT class. This is the force at the top na idadagdag natin naman sa force pa rin sa top. No? Kung meron tayong force sa top, dadagdagan natin siya ng FT. No? Pag yung FT natin is less than 0.7 seconds. No? If yung T natin kasi is greater than 0.7 seconds, ano siya? Tawag doon. Hindi natin, zero yung FT niya. So, meron tayong FT max. Kung lumampas siya sa FT max, 0.25 V lang. So, 0.07 TV. So, yan na. So, ito yung formula. So, example na. May example daw tayo kung wari. Kung wari lang. Marami daw siya example. 10 stories at 3 meter each height. So, HN natin total 3 times 10. Obviously, 30. Special, SRMF na lang. SRMF pagbasa niyan. Table. Kayo na magtingin yan kung ano yan. May R kasi yan siya doon. No? May equivalent siya na R. Tapos, office building located near Arakan Municipal Hall. Arakan naman tayo. No? Huwag na tayo dito malapit sa ano. So, Arakan tayo para malayo sa Lindol. So, bahala na kayo kung saan nyo ipatayo building nyo. Example lang naman yan. Okay. Hindi ko na ito isa-isahin kung ano to. So, napansin nyo, kung i-click nyo yung fault finder, 27.3 kilometers Arakan. So, sa Arakan na lang kayo magpatayo ng building. Malayo siya sa Matalam Fault. No? Although, ang seismic source niya pa rin is Matalam Fault, no? Pero hindi natin alam, class. PVOX na makakapagsabi kung may fault dyan sa may Arakan banda. So, ngayon pa lang, as of now, yan ang sabi ng fault finder. Pag may-ari naman yan DOST. Ang layo ng Arakan sa Matalam Fault is 27.3 km. No? Para yung mga NA at saka NV natin, 1.0 na. Yan class, no? If ang inyong kilometers lumampas na sa 15 kilometers, or for example sa NA, doon sa table lang NA, lumampas lang ng 10 kilometers, wag nyo na interpolate doon, 1.0 na talaga yon. Sa in case ng NV, kasi may 15 kilometers doon, pero kung nasa gitna siya, for example 12 kilometers, i-interpolate nyo pa rin kasi meron man between 10 kilometers to 15 kilometers, so meron pang interpolation doon. Pero kung greater than na siya sa 15, ano na siya, 1.0. Like this, 27.3, that is greater than 10, greater than 15. Seismic source type, still A, that is yes. Sinabi niya ng PhilBox. Kaya ng Cotabato fault system, which is part doon siguro ang Matalam, no? Part talaga siguro. No? Kaya niya 7.2 magnitude, yung sa Malungon man kasi yun. Malungon, ano yun? Makilala Malungon. Part din kasi ng Cotabato fault system. So, A siya. Okay, hindi ko na sabihin ito. Tingnan nyo na lang. So, ganyan naman yan. No? 1.0 lang, di ba? Hindi na tayo ano. So, depende sa lugar nyo. No? Kung ayaw nyo mag-compute nito, ipatayo doon sa lugar na walang lindol. O doon kayo sa Palawan magpatayo.
After natin mayroong seismic enforce, meron din tayong mga material definition sa member definition. So ganyan man mag-present class, no. Pero pwede hindi niyo naman ipakita sa kliyente niyo, sa inyo na lang. Pero at least maganda siya tingnan ba. Gaya rin kasi pagdating sa ETABS, mag-define rin kayo ng materials nyo doon. So meron tayong concrete compressive strength na 28. So ganyan. Unit weight ng concrete natin 54. Since na hollow blocks lang siya, yung pader, sabihin natin 20 kilonewtons lang kasi mas magaan siya. Modulus of elasticity 200 GPa. So halos fixed na yung modulus of steel. Easy, since na normal weight 4,700. Ito ang normal weight concrete. Sa member definition naman tayo kung ano yung size ng mga members. Column 700 by 700. So square na lang. Oh, maganda kasi advantage ng square para pag-design mo sa earthquake, hindi ka na mag-design sa kabila na naman na side, no? Kasi x and y man yan kung may direction, x direction, y direction, di ba? Kung rectangle siya. Siyempre ang column kasi ang handle halos lahat na yan kasi yung stiffness ng buong structure. So square nyo na lang. Pero hindi advisable yan class ha, yung square na column halos kasi magasto yan. Kailangan nyo pa rin talaga mag-rectangle na column. So anyway, for the sake lang man ito ng problem natin, 700 by, saka napakalaki no, ang gasto nito. Pero tibay ng building nyo, hindi basta-basta. Slab thickness, 150 mm, pwede rin 200, 150 lang. Masonry wall thickness, 6 inches na hollow blocks. So sabihin natin 6 inches na hollow blocks. Along the side lang. Oh. Anyway, ipatong mo yan lahat. So ito na yung dead load, no? Okay, hindi ko na yan siya ituro lahat, no? May slab tayo, may column, may beam. So yung sa column class, paano kunin ang dead load ng column? So yung isang story kasi, ang kinakarga niya yan, kalahati ng column sa taas, at saka kalahati ng column niya sa baba. So at least whole column pa rin. Except doon sa first floor at saka doon sa roof deck, kalahating column na lang ng length ng column. So ma-imagine nyo? Sa beam, same with the beam, kargahin niya rin yan. Ano pa? Roof deck. So magkaiba yung dead load sa floors compare sa roof deck, no? For example, itong 1,764 na columns, kalahati na lang siya, no? So ganoon na lang yan, no? So 9986. So anyway, kaya nyo naman yan mag-compute sa building. So makita nyo lang yung ganyan, no? So ito yung sa dead load, meron pa tayong superimposed dead load. Ibig sabihin ng superimposed dead load, yan yung mga nakapatong. Ang tawag diyan super dead. Super dead. Ibig sabihin nakapatong yan siya. So yung wall, weight ng wall, yung masonry na lang, yung hollow blocks na partition siguro, wall yan. That is, ilan ito? 693 kilonewton. Tapos, tanong nyo, sir, bakit naka-kilonewton lahat? So, malalaman nyo kasi kilonewton yan. Kasi nga, yung given kanina, yung W, that is weight in kilonewton. So, gi-convert natin lahat sila sa kilonewton. Kada story, kada story nga. Tapos, i-plus na lang natin lahat para total weight na yun ng buong building, no? So, mayroon tayong maliit lang na live load, no? Office building siya, each floor, 1,470. Ang kada floor ha, 1,470 square meter, 4.8 kPa, 25% lang, no? Although sinabi doon storage sa warehouse lang, try natin sa office. So yan. Okay, table nyo rin. So yung load natin per story is 14,000 kilonewtons. Sa roof deck, 10,679. So sa first floor, second, third hanggang ninth floor, 14,000 kilonewton. So bakit may kilograms yan, sir? Para yun sa sunod na problem natin sa structural dynamics. Prepare na yan. So wala tayong live load sa roof deck. Sino bang tao sa roof deck? Wala naman. Hindi naman masyado tinatambayan yung roof deck, no? Wala na yung ilagay dyan. Ulan na yung kalaban mo dyan. So dito, yan. So huwag nyo na isipin tong mass. Sa kilonewton lang tayo. W, weight. Okay. Sample na tayo. Doon sa pinakauna naman na period T. Okay, kayo na lang yan. Yan naman yung given. Pansak nyo 0.937 seconds. That is greater than T, 0.7. Design base shear.
So, 9 stories times 14,000. Yung kanina. Plus, 10,000 sa roof deck. So, this is story, this is roof deck. So, ito yung total weight. Base share kagad. CVIRTW. Okay, yan. So, ang base share natin, 11,000. 10,995.35. Design base share, maximum and minimum. Kung ito siya is mas mababa sa minimum, minimum ang pipiliin natin. Ito siya, mas lampas sa maximum, maximum. Pero kung nasa gitna siya, ito ang gagamitin natin, 10,995. So, ang max natin, 17,000. So, hindi siya lumampas sa max. So, ang gagamitin natin, 10,995. Pero check natin sa minimum. So, hindi rin siya lumampas sa 6,000. Bubaba sa 6,000. So, 10,000 pa rin. Sa gitna siya. So, tamang ano lang. Tamang pag-solve lang, no? So, napansin nyo? Pwede naman itong max kagad, sir, para safe. Pero napakagasto naman ang building nyo kung max kagad yung i-consider natin. Doon tayo sa tamang-tama lang. Ito naman kasi binigay na formula. Then, para doon sa zone 4, tama ba itong calculation ko? Sorry, copy paste ko lang kasi. So this is, wait, 0.8 times 0.4 divided by 8.5. So this is 515, no? Sorry, this is 515. Okay, this is 515. 51. Okay. So anyway, hindi naman din mag-matter yan. Kasi hindi naman natin to gamitin, Ang gagamitin natin is ito. So use 10,995.35 kN. So yan na yung base share natin, tapos na. Pero hindi pa. Although kailangan natin yan sa pag distribute ng share, mamaya makita nyo yung final natin output. Additional force at the top muna, FT. Kasi kailangan natin idadagdag yan. Since T is greater than 0.7, lagay nyo yung FT. Kasi kung less than siya sa 0.7, zero na natin yung FT. Yung sinabi kayo na sa sa NSCP. But since na greater than siya 0.9, gamitin natin ito. So that is additional 721 kN. Although napakaliit lang yung FT na yan, pero additional pa rin yan. I-add mo yan. FT max 2,000. So hindi siya lumampas. So 721 ang gagamitin natin. Ito na. Ganyan lang. Yan ang answer, class. I-table nyo yan kasi table talaga yan. Napakahirap yan siya kung mano-mano kung hindi nyo i-excel. Naka-excel yan. So, ang weight natin sa first floor, weight pa lang ito, hindi ito yung force. So, 14,000 lahat in 679. So, 369, ganyan ang pag-distribute. So, itong WX, HX, i-times nyo lang to. Itong column na to, i-times nyo dito sa ganito. So, itong result. Kunin nyo siya. That is the summation of all WX, HX. No? Yan yung sa formula kanina, yung summation yung WIHI, WX, HX na kasi yan. So, itong 2.212. Then next, kunin natin tong V, IFT, WX, HX. So, itong V minus FT, that is 10,274 lang naman. No? 10,274 times mo dito sa 320, ganyan. Times nyo yan. No? Itong 10,274 times nyo dyan. So, magamit tayo ng pen. So this times dito, times dito, times dito, times yan. Ang result dyan, ito. Result yan, yan, yung i-times nyo. So, etc. No? Yan. So, i-times nyo yan. No? So, kung ito siya, i-times nyo itong dalawa, ang result niya ito. Times pala. Times. Okay. So, kayo na lang mag-intindi, ganyan ha. Then, meron tayong result. After that result, ito siya, i-divide natin dito. So, ito siya, itong 10, ito na lang sa baba. Itong 432,000, i-divide natin siya sa huwag na lang lagay dyan, baka malito. So, 432 million, divide by 212 million, that is 195.26 kilonewton. Dahan-dahan na yan pataas. So, dito class sa taas, after nyo to i-divide, hindi pa yan siyang result, i-add nyo pa yung 721.185. So, for example, ito, that is 32991534241. So that is 1,487 pa lang. So 1,487 plus 721 na. So itong 721, that is FT. Yan yung additional ha. I-add nyo talaga yung class ha. So ang result natin 2,208. So bakit kaya na ganyan siya? No. So yun yung nangyari.
So ito siya, pag i-divide nyo doon, 1,487. Pero idagdag nyo pa man yung FT, so 2,208 na siya. Okay. So ganito ang result. Then anong VI? So kung meron tayong forces, lateral force kada story, meron tayong shear force, no? Shear force kada story. Paano yan siya? So simple lang, pababa tayo niyan. So 2,288 plus 1,757 equals ano? 3,000. So ulitin ko ha. So 2,288 is equals to ganyan. So plus mo yan. So 2,208 plus 1,757.32. So ganun na lang. So plus equals. So ganun no. So ito siya i-plus mo doon equals plus equals plus equals until such time no, ma-check nyo na tama kayo sa kasi sa first floor equal yan siya sa base shear. Kaya siya tinawag base shear, no? Base, no? So yung shear natin sa first floor equal siya sa base shear, no? Base shear. Oh. So equal siya. So kung hindi yan siya mag-equal, mali yung pag-plus nyo nito, mali yung pag-add nyo. So dapat base shear talaga yung sa 1, sa story 1, no? Base shear yan siya. Kasi wala naman kasing lateral force sa baba niya, no? Okay. Ah, sige later na lang kung may question, tanongin ano yun maya. So tapusin natin ito na. So ito na yung itsura niya, class. Okay. Yan ang itsura niya. So yan ang gamitin nyo sa design. Yan lang yung goal natin. Iba rin yung style pag solve para sa dynamic, no? Pero bakit ka pa mag-dynamic kung madali lang, di ba? Napakadali lang. Wala lagi. So, yan na. Pansin nyo, mas malaki yung arrow dito. So, mas mabigat ang force dito sa pinakataas. Kaya at saka napansin nyo, pag maglindol, pag nasa taas kayo, mas malakas yung feel nyo. No? Baliktad naman sa shear. Ang shear talaga, mas malaki sa baba. So, ang shear sa taas, 2,208 pa rin. So, dahan-dahan, palaki yung yung shear. Okay. Wala na, ganito na. Ito naman yung answer, wala na tayo ibang hanapin, no? So, ito yung activity nyo. Kayo na bahala doon sa simplified method. Napansin nyo, kadali lang, oh. May W na, may CA na, may R na. So, kuha nyo na yung V. No? Sa forces sa H-story, kunin nyo lang yung WI. Wala na kayong ibang i-solve na kahit ano. Yung WI natin sa first story is ilan? 14,000. 10,000. So, halos equal sila lahat, no? So, that is simplified method. So, ganito man lang yung sinabi doon. So, walang nagbago, no? So, anyway, okay.